Warning, spoilers are present in this podcast. Third World Cinema Club. Welcome guys to another episode of Third World Cinema Club. Wait lang guys. Maglagay pa tayo ng sound effect ng ulan. Ay, sige. I'm John Tawasil from Press and Confusion. I'm Jim from Jimmy Colatiba. I'm Princess Kinok of Film Police Reviews. And I'm DJ Ramones. I write for ReverseDelay.net. Wah! ASMR! We're gonna talk about the latest film from director Irene Villamor. Yes. Titled Ulan. In English, Rain. Rain. Official ba yun? The rain. So, Ulan. yeah, Ulan is the story of Maya, played by Nadine Lustre. She's a writer who has fallen in love with any number of men, but Editorial assistant mo na siya. Aspiring Yes, writer. yes. Aspiring writer. aspiring writer, and she has this parang superstition that she believes in na if it rains, it usually rains when something important or something tragic is going to happen to her. And it usually concerns itself with love. Actually, that's it. The actual synopsis is pretty mahirap siyang i-describe, no? Yes. Yeah. So, Synopsis is pretty. More of like sa akin, It's pretty. inimbento- It's pretty. So, inimbento ko lang. so guys, what did you think of Ulan? Yan. Who wants to go first? Says. So, Says. hi guys. Char. So, for me, Ulan is very interesting, and it's actually one of those movies that you would say na all of your expectations have been met. That's for me how Ulan is. First off, I really like the writing styles of Irene Villamor. She's becoming a very interesting growing writer from Camp Sawi, and then now we have Ulan. And of course, in betweeners, which are Sid and Aya, Meet and Me in then Saint Gallen. Meet Me in Saint Gallen. Although she co-wrote that with Bella Padilla, Bella but Padilla. still. So yun. So, actually, nakarelate ako kay Maya. Yeah. Pero it's very good na it was written in a way na that's actually how good stories are written. Yung parang it comes from a certain concept. Yung concept niya is love. Kasi she's devoid of love dahil maagang nawala yung mga nawala sa kanya. Ganun. Very unspoilerific. And then yun. So she actually yun nga parang for me it's a film about self-love. Yun. So later on na lang makikisabay. Oh, yun, sige. Parang gusto ko ng follow-up question dun. Kasi, Sige. Okay. Subukan mo. kasi si Irene Villamor, she, at least for last year's films, Saint Gallen and Sid and Aya, yan, consistent naman yung writing style niya. But this one is different dahil Yeah. may Yes. genre Genres. element na Yeah. may fantasy. So, does it still apply na parang She's growing as a writer. Kasi iba, parang they stick to a certain genre. And then yun lang. Siya kasi she tries to explore yung binibigay sa kanya na, you're a female writer, kailangan magsulat ka ng rom-com. So she did that with Camp Sawi. And then, although si Bella pa rin yung co-writer na doon. And then with Meet Me in Saint Gallen, all love story, parang she tries to explore yung realities ng relationships. Kasi di ba ang Meet Me in Saint Gallen and Sid and Aya considered as anti-romance. Saka Yeah. quiet siya na romance. Hindi siya yung the loud and parang expecting a happy ending na romance, di ba? both of them Ayun na. Both of them. Just like Ulan. Ayoko mag-spoiler. Baka masabi ko. And then, Ayan. kasi dito din, parang kanina, kasi sobrang favorite ni si Aya, like, 50 Me times ko siya too. pinanood last year.
Ang ganda na same. Sobra. Like, lahat na ng pwedeng Top one mo yan subtext niya, last year. nakikita ko na parang, kagaya nga ng si Denaya, mga ganun lagi yung mga ganun. Anyways, so dito, parang, this is very interesting kasi sa si Denaya, she explored both genders. Dito, she's kind of doing the female gaze. Naks. She's kind of doing the female gaze pero not politically, hindi niya hindi niya kinakapitalize. Yeah, to put it in another way, Ulan, or at least the first like 2/3 of Ulan, is like Elise, but with the gender swapped. Yeah. So, parang yun nga, these are all the men in my life. This is how they affected me as a person. Ako personally, in terms of structure, parang pag tingnan mo siya on parang a basic or hindi naman ayoko sabihin superficial, on one level. Ulan comes off as this, very straightforward na fairy tale-ish. Parang adult fairy tale about this woman who's trying to discover herself. Pero ang dami niyang laman beneath the surface. Parang there's so much going on underneath na it talks about it exists as a deconstruction of love stories. Kasi Nadine's character Maya is informed by the mythologies that she knows. Yung mga tikbalang, yung mga bagyo na about jilted lovers, kaya babae, ganun. At the same time, may parallels yon to love stories in general. Kasi sa panahon natin ngayon, yung love stories natin, yung mga kwento natin ng hugot, yun ang ating mythology ngayon. Yes. So, yun yung modern. So, those modern day mythologies, parang cross into how we perceive relationships in reality. And this film tells us that what we see in those stories and what we see in reality are not always the same. Kasi may incongruity yung dalawa na nakita kunyari in one particular scene, napag-usapan namin to kanina. After a particularly bad rejection, Maya is chopping onions. She's trying to make herself cry. Because according to the stories that inform her knowledge of yung relationships, She should cry. she should cry. But why is she not crying? Because, may point yung kanyang best friend na sinasabi niya, she's not in love with the relationship itself. She's in love with the the idea of concept or the idea of love. Kaya ayun, parang yung parang disconnect na yun exists in most of the film until in the end, ayoko spoil yung mangyayari, she reconciles more or less kung ano yung nangyari. Kaya yung interpretation yung scene in the rain, because the last scene of Ulan is her and her younger self, like, jumping up and down in slow motion in the rain. Parang she has reconciled yung kanyang her parang expectations or yung perception niya of reality with the stories that trickle down to her. Pero I want to dispute part of that kasi nga kaya ako natanong si Villamor kasi nga si Galen and si Denaya are anti-romances and this one is an anti-romance but only up until a certain point. Yes. Kasi in the end, I guess mild spoiler yun to say na in the end biglang may true love thing. True love happens. True love happens and it's the exact parang it's fantasy true love siya na Yes. it's a perfect guy, perfect man. She finds the perfect Yun person. pala ang So ano bakit mo. biglang Yun ba yung ano mo? I'm still thinking about it pero parang ganun nga parang it somewhat contradicts what it does earlier in the film. Yeah, parang the first 2/3 and the last third, parang they're opposites na tipong they Parang the way I'm putting it is nagsimula kasi yung pelikula na naglatag siya ng mythology na Maya. Bakit talaga Maya pangalan? Kailangan pagbatang babae na Maya Maya, Aya. Di ba kahit dun sa sa children's story niya, di ba?
Aya na yung name nung Yun yung nung bata. nung bata. Pero yun, nagsimula siya na she's being told this story na she comes to believe in. Tapos, and then the first half, second half of the film, parang siya yung trials and tribulations of a hero dun sa classic fairy tale story, ganyan. And at the same time, yun nga, deconstruction siya nung love romances, ganyan. Romances. Pero in the end, it stayed loyal to the mythology by wrapping up. Yeah. Not Parang ang hirap pero. parang self-fulfilling prophecy Spoiler yung ko nangyari sa huli, di ba? Na tipong it's still a fairy tale, parang in the yeah, end. it followed the conventions of the story. Which yun din yung no sa basa ko ng pelikula, yun yung pinaka contention ko din with myself ganun regarding the film. Kasi nga yun, that's one of the flaws I think dun sa pagkagawa niya. At the same time, I don't think it's a flaw kasi I think self-conscious yung comment ni yung line ni Maya at one point na sabi niya, hindi to romansa. Yes. Kwentong pambata to. Yes, in fairness. Parang may At kung disclaimer siya isipin mo doon. yun, parang pambata talaga yung outlook ng pelikula sa whole. Yun. Tama naman. Sorry, okay. May self-awareness siya eh. May pagka-meta siya na alam mo yun, hirap i-grasp. Sinong meta? Alin yung meta? Parang the film itself eh. The way yun nga, yung sinabi ni DJ na it's aware of itself na ganito siya. Kaya mapapansin mo it's fully committed to the strange things that are happening. Oo. Talaga? But not quite. Actually, ako Not din, quite, sorry. For some Medj. reasons, diba, kasi twice ko na siya napanood. Yung first, by the way, nung una ko siya napanood, guys, ang tawag doon, nagustuhan ko siya, kahit na saglit lang. Kasi nga nakakakilabot yung naabutan naming scene nung kapatid Yung last ko. scene ng film yung nabutan niya. Last 15 minutes, ganyan. Ayan, okay. Tapos, nung napanood ko siya ulit, sabi ko, it all makes sense now. Actually, parang evolution siya ng romantic film. For me. Oh, okay. May pagka-meta siya. Evolution or devolution? Evolution. Kasi dito, they always say, siguro, says the best, segment. They always say you should love yourself. Watch movies about loving yourself. Pero hindi siya ini-spoon feed sa'yo. Dito medyo meta siya in a way na parang ini-spoon feed niya na it's a full circle. Kaya sa umpisa, kasi kaya may halong context ng mythology. Kasi yung lola niya was just, spoiler alert, trying to protect her. Na ang ulan is this, ulan is that. Ganun naman ang Parang that's how mythology works naman eh. Oo. It gives you an explanation to things that you na- cannot explain. Yes, exactly. So, yun. Kaya may pagka-meta siya, in a way. Pero yun, sa akin, parang, I perceived it as straightforward, actually. Kahit yung mga mythic parts niya, like yung sa toot, tsaka sa toot, Spoil naman natin. Mamaya spoil natin. After mga sa 20 minutes. Angeli Bayani scene, ganun. Actually, nung una ko siya napanood, akala ko yung Angeli Bayani scene was like political. Pero hindi pala. Sabi ko, hindi pa din. Medyo in-incline niya pa rin ng slight. Pero, divisive yung part na yun in a way kasi parang in-elevate niya yung storytelling niya. Hindi siya yung parang flat out lang na love story to. Ganun. Parang in-level up niya na yung pati yung paghigani na din dun sa habang naalala niyo yung scene na yun. Yung may mga alert. extra dito. Yan. Mamaya pag-usapan natin. Yun. Parang ang galing. Nilevel up niya yung storytelling, visual storytelling niya dun sa part yun. Yun. Ako naman, yung na-observe ko naman with the film, nung nag-uusap kami ni DJ sa bus, parang at first, yung parang 2/3 or I mean the first half pala, ng film, parang I find it, forgive me with the word, parang nababawan ako with the, or, I'm interested to know. Kasi nakita ko yung facial reaction mo yun. okay, nung nababawan ako dun sa character nga
ni Nadine. But then, parang na-realize ko, yung character ni Nadine Lustre represents a millennial and Generation Z. Kasi ito yung, more on ito na yung generation na we talk about love. Ganon. Aha. Yun yung nakikita ko doon. Kasi parang yung Nadine Lustres character, Maya, is a hopeless romantic na babae. Ganon. And then, di ba kasi hindi siya kumbaga it's not the usual rom-com na parang third act structure Non-linear siya, biglang magpa-flashback, tapos present flashback, na parang at first parang kayo ba medyo okay nalutangan ba yung kayo style doon ba sa- to or parang for me distracting siya? May ganun akong part na mga nadidistract non-linear. ako dun Medyo sa- loose yung nung ako, baka ako lang. Medyo loose yung construction nung pelikula nung una. Pero sa akin, parang in a way, hindi. Naman siya, inclined naman siya sa reality. May papunta naman siya sa somewhere. Oo, Pero alam mo yun, para siyang hindi siya nagmamadali papunta doon. Hindi ko ma-describe na mabuti, pero yun, parang ganun. Then, for me, naging interesting na siya talaga nung part na kay Carlo Aquino. Kasi, hindi na siya yung, di ba kasi, AJ Mulak na tawag dito yung she thought na ito na yung kanyang magiging, tawag dito, boyfriend or sa kanya ng love, but then, ako sabihin, then Marco Gumabaw came, tapos, spoiler. Okay. Ganon. So, parang, okay, parang medyo hindi pa nakukuha niya yung Concept lang. For me, yung interest ko. Then, nung kay Carlo Aquino, yun na. Kasi, okay, ganun. Not only dahil si Carlo Aquino yan Kasi, ideal, ito na yung mga, chick flick guys. Na parang impossible na may ganito pa bang guy? Ganun I agree with that, na parang may parada ng may parade of boys si Maya. Pero other than Carlo Aquino, parang hindi ganun ka-interesting yung The previous two. tulang ba? Basta Or the everyone previous else. people. Kasi meron dun yung bata. Except kay, yung bata. kay Liber Sosa, kasi talagang sin stealer siya dun sa... Pero Naging lesbian relationship. hindi naman. Sama Ganun siya So parang, nakakatuwa yung kay Kylie, kasi sin stealer yung niya, yung Yung role niya. Ganun. Oo nga. Yung kay Carlo nga yung pinaka-interesting. Pero, Dapat lang. dapat lang. Pero tagal niya bago umappear sa screen. Masasabi nyo ba na parang idealization yung kay Carlo? Parang this is the ideal guy I should be with? Do you think it could be perceived that way? Kasi siya yung meron kasi about his character na explains why he's like that So not necessarily idealized, pero it's rare. Spoiler alert. Yung nasa tapat sila naman nila Bay. And then si girl, she was talking about how she wants to be loved, she Yung wants to be sana niya. adored. Yes, Ano yung sana niya? Tapos yung sana naman ni Carlo is, gusto niya maging masayang buong mundo. World peace, Parang ito World pageant peace, niya. oo. Sana siya yung mapuno doon ng Gawin ng pagmamahal. presidente ng Pilipinas ng lalaki. Akala ko si Nadine. Pwede. Vice President, gano'n. Vice President. Kaya nga Oo. sabi ko nga, ang pure naman itong taon. Yeah, then sabi ko, Yes. it's too good to be true. Inaantay kong mag-break. Yun pala yung breaking niya is, mas matindi pa yung magiging karibal ni Yung, Nadine. Yun na din. Sino Ano ba? naman laban ko kay Diyos, sabi niya. ano ang laban mo sa Diyos? Ay, Oo, fairness. ano ang laban mo kay Grabing God? linyahan God na yun, yun Nga naman. Tapos, mayroon pa akong yung, sabi ko nga nun kay DJ na nag-uusap kami nun sa bus, parang, if tinanggal ba yung mythology part, like yung tikbalang, Would it it work? Ganon. Nandun yung tanong eh. 'Di ba? It could have worked, Not pero mawawalan siya ng isang layer. It could still work, pero yun nga. Yung gusto ko dito sa pelikula nito, parang marami siyang layers of interpretation eh. Tsaka yun, naisip ko kanina actually, yung title ng pang-review ko ganyan, sabi ko, Road to Self-Love. Kasi maging, Yeah, if you boil it ano down, siya eh, full circle siya eh, na parang sa ending, kaya ganun yung may, ganun siya ng eksena kasi, na-marry niya yung loneliness niya as an adult, tsaka yung loneliness niya as a child. as a child. Na parang they've already agreed na
Kasi naabot na namatay yung parents niya. Mhm. And then sooner or later, naabot na namatay yung lola niya. Aha. Hindi niya na-marry yun eh. Pero nung she had to undergo in a woman's life, she had to go through these nasty relationships. To Hindi realize. Actually, hindi lang sa guys eh. Pati yung relationship niya with Topi. Yes. Best friend niya. Kasi, di ba, nagkaroon sila ng moment na parang, hindi ka ba masaya? Masaya ka ba na ano? Ang ganda nun. Ganda na yung eksena na yun. Kasi she was actually trying to understand yung relationship nilang dalawa as friends. And, yun, as friends. Parang, nire-relate niya yung buhay niya kay Topi. Saka ang magandang point din dun sa film, kasi diba dun sa flashback, nakikita natin na si Maya, yung batang Maya, isolated siya eh. And at the same time, nakaranas siya ng bullying. Kasi, di ba yung beliefs niya, because inimpart sa kanya ng grandmother niya. Siyempre, pag bata ka, di ba, madali kang mapaniwala na, ay, ganito yung sa ulan, mag-alay ka lang ng itlog, di uulan. So, di ba, parang, nakakatuwa because, pagkakita niya, itlog na yung mga, di ba, yung Friends mga niya. friend, yung classmates niya, gano'n. Parang defense mechanism niya yun eh. Gumagawa siya ng sarili niyang Coping mechanism. kwento to explain away yung kung bakit nila or parang para i-block yung pang-aano nila sa kanya. Negativity. Self-love. Saka isa pang naging question ko doon kasi ba, okay, nabigyan ng introduction si Jose Albert, yung kababata niya, di ba? Si Joel. Yun. Joel. Kaso, di ba, nung after the parang pageant, wala nang naging closure, di ba, dun sa parang, Kini ano ko may nakat nangyari? na mga eksena din. Feeling ko din. Nanalo ang nepotism doon eh. Yun ang sasabihin. Kasi yung mayor, Yung anak ng mayor yung nanalo eh. Alam mo namang bayaran yan eh. Naging Binayaran. politik. Small town blues eh. Hindi ka makakalaban sa establishment. Para sana nabigyan May ng connection ano, may di ba? connection. Parang nabigyan ng parang story pa. Parang in a or way, ano. that is itself a disappointment yun eh. Mm-mm. Na tipong you're expecting this fairy tale ending na you'll be, ano nga ba ang tawag doon? Homecoming queen, whatever they call it. With this kid na crush mo, but no. Tinalo ka ni Mayor at ang anak niya. Kasi yun lang yung guy na yun lang yung boy na nag-defend sa kanya eh. Di True. ba? Yung hindi sumasali dun sa panunokso sa kanya. So, she felt the love and attention of that boy. Kaya yun yung parang sayang, parang ganun eh, yung maraming nararamdaman ko. Masasabi mo rin while watching ba na tipong it's also a reflection of how your life is shaped by things you cannot control? pwede. Pwede. Kasi alangan namang i-bribe niya si Mayor. Tapos yung sa later parts, hindi naman siya pwedeng sumuperman. Rescue niya si Carlo Aquino sa baha. Pwede. Kasi actually, usually, pag mga batang naghahanap ng attention, ganyan, ano to, generational sin kind of topic. Mga tipong kung ano yung experience mo sa bahay. Like, if you have a complete set of parents, yun, pag kompleto yung family nyo, hindi ka depende pa rin. Parang, iba yung dynamic eh. Like, for example, ako, yung dynamic sa bahay namin, wala kaming parents lagi. Kaya ako parang siguro, sobrang happy ko, ganyan, yung ano, pero, when it comes to relationships, wow, personal. Ay, pila ka na nag-ship Lagyan pa natin ng music to. sige. Gusto ko ng classic, charot. Parang, yun, nakaka-relate ako sa in a way kasi, tama yung sinabi niya, ayoko i-admit, pero gusto kong maramdaman yung may inaalagaan, meron akong ina-admire, may nag-a-admire sa akin pabalik, mga ganun. Kasi, which nabanggit ni Nadine, nung character ni Nadine, si Maya. Kasi, independent akong nabuhay. Wala akong swerte nga niya, may lola eh. Yun. No man is an island. Pero ang ganda kasi, yun, for me, mag-work siya kahit wala yung mga tick balance and focus. Actually, dagdag lang siya na layer. Pero for me. it's kind of meta nga, in a way, na parang, ito yung paniniwala ko eh. Diba? So, this is how I'm gonna deal with life kasi ito yung paniniwala ko sa ano. So, in a way, it's also about how you cope with the life and your own loneliness. Yes. Actually, yung part na yun, parang it's also how to cope with grief and loss. Kasi 'di ba, hindi natin nakita yung parents, kumbaga may absence na ng parents kasi they died eh, 'di ba? And then
namatay din yung lola. So, hindi natin alam kung paano, hindi natin pinakita kung paano siya nag-cope with eh. Yes. Ang nangyari, adult na agad yung nakita natin na Maya. And yun nga yung umiiyak, hindi pinipigilan niya sarili niya umiyak. So, parang hindi pa rin siya nakaka-get over Oo. the fact. Ikaw, ano sa tingin mo? Which part? Which part? Ayun. Why, bakit pala siya meta for you? Nag-start siya as romantic in the sense na sobrang optimistic nung outlook niya. And then deconstruction sa middle part, and then at the end it returned to that romantic fatalist outlook na mala fairy tale. Yun yung meta ba? I'm not sure if I would say actually na meta siya. Pero ganun. Actually, I want to focus on the fantasy/mythology aspect niya. Kasi I think that's one of my main disappointments dun sa pelikula. Kasi nag-expect kasi ako from the trailer. Sobrang ganda nung trailer na it's Ayun na. may mystery and to me it was a promise na this would be a surrealist film kasi. Kaya na-curious ako, okay, wow, si Irene Villamor from her anti-romance, hyper-realist films of Ako last rin, year. nag-expect ako ng Luis Buñuel eh. Buñuel, Salvador Dali, gano'n. na surrealist eh. Pero hindi, nag-tweet kasi ako dito na, mayaman kasi yung speculative fiction literature natin. Yes. Dami tayong writers na, ang dami, sobrang. Pero syempre, iba yung literature, iba yung film. Kasi pag naging visual na, you lose a lot of the mystery na you can create in your head as a reader. So, simula pa lang, nung nakikita ko yung tension, they did try to impart a floaty feel dito na makikita mo sa, of course, sa visuals, and then sa mismong locations, ang daming, nagfo-focus sila sa mga classical architecture places, may mga columns, parang European, fairy tale, Romeo and Juliet. Parang sa ganyan. aesthetic, umaano sila. Aesthetic, Kung may yes. fairy In tale fairness, talaga Yes, sila. parang detached siya parang removed siya from the mainstream society backdrop, yes. Plus, kahit dun sa kahit pag nasa bahay lang si Maya ang naalala ko dun sa salamin, palagi kasi siya nakatingin sa salamin. So, parang fairy tale talaga na Mirror. mirror, ganun. Tapos, syempre, yung ulan. Pero, nagko-conflict siya dun sa, ito yung, I guess, inertia to ni Irene Villamor na realistic talaga yung style niya. So, yun nga, yung first act, second act, deconstruction ng romances, etc. Tapos, meron siyang friend. Parang, they did try from the visual aspect na surreal siya. Pero the story itself, the characters themselves are realistic. So, it didn't quite match. Didn't Parang quite siya gel nag-gel for you. Actually, bang nag-usap tayo nun, ang inisip ko with the mythological aspect ng film ay tinuring ni Maya, ng batang Maya, na yung mga tikbalang ay imaginary friends niya. Yun yung for me, another interpretation ko. Kasi siya lang yung nakakakita. Siya lang yung, because inimpart sa kanya ng lola niya yung ganitong beliefs. Kasi diba there's a scene na siya lang nakakita nung kinakasal, diba nakakausap niya. Kasi they gain the life of their own. Pero sa isipan pa rin ni Maya. Sa lang pa rin ang isipan niya. Yun. Well, yung concern ko is more on tone Kaya it worked best. The film works best for me when it's not quite there. Parang pag may pagkalutang siya. Best moment for me yung kissing scene sa garden. Kasi talagang Ganda nga nun. sobrang payback siya of all the visual setup from before From before. When the film ba was parang slightly veering into comedic territory. Kunyari tinamaan si Maya ng tennis ball o kaya pinrank niya yung parang yung meet cute-ish scene niya with Marco Gumabaw. Marco Gumabaw. Yeah, Marco Gumabaw. Yung yung nagsinungaling siya, parang it's straight from straight from a rom-com Parang not kahit hindi rom-com, basta yung mga romantic movies ngayon na in the now, contemporary.
real modern world. Do you think tone-wise for you, did it fit with the rest of the film? Or parang may shift? No. Pero, parang hirap na alisin mo rin yun kasi bawas sa entertainment yun eh. Pero for me, okay sa akin kung wala yun. Maybe it would even have been better. Less entertainment siya, pero mas may unity yung pelikula. Ganun. Actually, isa pang manonotice mo, ma-observe mo, yung mga jokes ni Leo Martinez, yung boss niya, no? Ayan. Ni Maya. Another... Speaking of, yan. Tanong kita, Ses, actually. Kasi, Ito ang babae. from the woman's viewpoint. Kasi Leo Martinez's character in this film is very chauvinist, is very sexist, vulgar. Mahilig siyang mag-jokes. Caricature na talaga siya eh. Oh, he's the caricature of this sexist boss. Legendary mythological Mythologic creepy boss. sexist boss. Pero there are a lot of sexist bosses in real life. Pero extreme version siya eh. Parang what did you think? Kasi ako personally, kasi yun nga yung basa ko ng film, he's stifling in a way Maya's creativity by making her write these stories. May tinatype siyang stories about this character's ample boobs. 'Di ba? So, kumbaga, very old-fashioned male gazy story. Pero dinelete niya yun. And then she pitched to him her own experience. Kasi this is from, Children's story na siya. this is from her. So, at in fairness naman kay Leo Martinez, na-gets niya. Kasi, di ba, we discussed something earlier na she saw something in Leo Martinez's character. Something was there that informed his behavior. Kasi ang nakikita ko Hindi doon. lang siya, tayo din. Kaya, Tayo din, as men. kaya nagkaganon si Maya because wala siyang father figure. Ito na naman, papasok na naman yung walang father figure. At ang nakikita niya na, let's say, possible father figure ay This yung guy. character ni Leo Martinez. Yeah. Ni Leo Martinez. Siya yung father figure. Tayo din, I meant the audience. Na kasi, di ba parang kung aware ka nga na, ang sama naman itong tao. Sama nitong tao to eh. Pagdating nung revelation na yun, ang galing kasi, Oo nga, Kaya pala. pala. May twist siya. biglang makakapag-sympathize ka with him. Yeah, not necessarily to condone his actions, Yes. pero Of course. at least to give an explanation why To he's doing humanize this. him din, parang... Tapos di ba parang, ayun, nanonood siya ng something sa kanyang cellphone, baka, parang he's informed din by his own stories. Or yung his own, kumbaga, mythology din, eh, no? Tipong, mga babae, ganito, libo, ganyan. Actually, pinapakinggan ko yung pinanood niya. Medyo vulgar. Hindi siya porny, pero was it like Willie Revillame? Parang ganun Parang ang noontime pekto. show eh. Noontime Parang show. Di ba alam mo yung mga noontime show? Ayan na! Loud ang loud ang pag Loud, crass, medyo insensitive, politically incorrect. Dun siya na at the same time na yung kay Maya, yung kwento ng lola niya, he is acclimated to whatever he's doing because of what he consumes, the media he consumes. What he believes in nga. Asa yung tanong? Asa yung tanong? How do you feel about that? Ganun. Have you experienced sexist bosses? Ganun. All the time. Pero, yun yung maganda actually sa mga movies as of late. And yeah, including si Elise. Like what I said nga about Elise, dinisregard na nila yung yung bastos na character eh. By not giving him what he was actually begging for, which is attention. Si Leo Martinez na character, ganun din eh. Pansin ko sa lahat ng mga bastos na lalaking na-encounter ko sa buhay ko. And in movies in general, parang yun yung portrayal sa kanila. They only need attention. So, ang maganda dito kasi nga, parang mas may concrete na, may context yung niya eh, yung behavior Oo, niya. and it's true. Parang doon, maganda yung representation ng female with regards to Nadine. Kasi for sure ayaw niya naman na maging pushy and mag-strive. Kasi she even listened to William Martinez naman's advice, di ba? Tita Na mag-call niya. center. Call center. Lumalis dun sa small paying job, mag-call center. Pero it didn't work. So, bumalik siya dun sa low paying job, ganyan. And at the same time, yun nga, parang dun sa pangbubuyo na magkaroon ka naman ng sex life, ganyan. Tapos pati yung isang coworker na, ikaw,
kamusta ka? Ginagano siya. Tapos yung term niya dun is konting, gumagano pa siya. yung Meron term na niya din, dun is parang ganun. kulang ka sa libog. Di ba yun yung, tapos may mga punchline pa siya like, magpalaki ka kasi ng boobs. Kaya Oo. mga bakla ngayon may mga May mga suso boobs, na. Di ba? oo. Ganun yung Oo. mga jokes niya eh. Tapos parang naging motivation na yun at the same time, dun mo makikita yung representation na yun nga, women work 3 times harder than men. Kasi kayo, sabihan kayo, wala lang. Sa amin, pag sinabi kami ng gano'n, talagang we have to change the next day. Gano'n. May gano'n. Nagganon ka na ba na tipong inano ka ng boss mo na to work on something that you don't exactly feel comfortable about? In fairness naman, sa current, kasi baka makinig sila eh. Charot. Hindi, previous work na lang. Sa previous work, yes. Actually, meron ako isang boss na talagang asshole. Okay lang marinig mo to. Char. Kasi, nagbabayad siya for women. And nawalan siya ng work because of that. Oh, okay. Kasi nga, tinatak. Anyways, yun nga. Parang sa amin, we're required to do overtime. Pero for pag guys, kasi he has like a group of guys na A stable of guys. Yeah, pinapauwi sila. Tapos parang, mo yun, may time na parang, is it because I'm not attractive enough? O ganun. And hindi ko sinasabing gusto kong masama sa mga ganon. Pero parang, nagkaroon ng office politics in a way na gano'n. May unfairness pa rin eh. Parang may class, may levels. Parang I am pretty enough, pero kasi I'm very vocal. Ma-vocal ako sa kanya na parang, why would I do that? Tapos ko na yung trabaho eh. Ganun. So, parang yun naman, in a way, yung pagiging alpha female ko, I'm being, punished for it in a way. Pero, Alpha yun nga, female. in the end naman, parang, they came to an understanding and she got what she wanted. Yeah. She got the story that she wanted to Kaya publish. nga, interesting nga siya kasi, well, boss kasi niya si Leo Martinez. So, parang may power structure siya, parang power imbalance. Pero, early on pa lang, medyo na-subvert na siya kasi, well, subversion ba siya? Kasi, napalaya niya yung sarili niya kasi nag-resign siya. Pero nag-resign siya With parang- dignity. with dignity, pero parang na-inspire siya because of Marco Gumabaw. ba yun? Marco Gumabaw, yes. And and her uncle din, ganyan. Pero maganda naman kasi naituloy naman niya kasi pagbalik niya, nag-demand siya. on Parang sessions. on her own terms siya bumalik. Pero in reality, parang iniisip ko, nag-resign ka, tapos parang, Pabalik ka. your reason is ganon. Parang, makakabalik pa kaya? Parang hindi na. Although kasi inofera naman siya, di ba? Oo, sinabihan naman ng siya ni boss Leo niya. Martinez. Tsaka feel ko naman, deep inside his very macho heart, oo. parang he respects naman the work that, That she that did, oo. Maya does. Kahit na ganun siya. Ang galing din nung eksena na yun nga, yung nung nagsisimula ng magsulat si Maya. Oo. Na, yun nga, nisip niya na, talagang pumasok na sa utak niya na, kailangan malibog to kasi ganito yung gusto niya. So, may conditioning na nangyayari. May condition di ba? na nangyari. Pero dinilit niya kasi inisip niya, bakit ko to gagawin? Oo. Yun. Hindi ito yung gusto na Hindi to gusto ko. So, yun. Follow your heart. Ganun. So, ang ganda nung eksena. Tapos, sobrang funny din nun, nung yung exact moment na nagduda siya sa sarili niya. Tapos, yung camera kasi nun talagang sa mukha lang ni Nadine. Tapos, nag-play out sa mata lang niya. Nandira siya dun sa sinulat niya. Ayan, galing mo na Galing. din. Yan. If you're listening to this, In yeah. fairness. Uy, meron akong may observation din ako sa scene ni Carlo Aquino naman, sorry. Kape. Carlo Gumabaw. Sa mga, Carlo Gumabaw. Ganun. Carlo Mulak. Carlo Mulak. bastos kayo Ayun nga. Di ba kasi parang, parallel siya dun sa mythological scene and then yung sa scene niya. Wala lang, sabi ko, nung una ko siya napanood, tsaka yung sa second time, sabi ko, parang inaantay ko, alam ko na itong sino to parang, bakit kaya nalunod siya at the same time na may Tapos parang sabi ko, is it like a sign na he's representing the Philippines? Na parang... Nalulunod tayo. Oo. Wow. May levels. Ibang level Water yun. shortage. Pilipinas! Angeli ba? Pilipinas! Magandang umaga! Radio show. Ayun nga, what did you guys think of that scene? Ako, Maliban sa akin, yun shift nangyari siya sa in kanya. writing, in the writing levels. Parang nag-iibang, di ba, pag sa atin sa stories, may middle, cliche, climax. Yun yung climax di ba? Yung kay Angeli. Actually, yung kababawan lang, pero ang theories nga before, di ba, parang tikba lang ba si Carlo Aquino dito sa pelikula? Tikba lang ba siya? Oo, kasi basa siya.
Tas yun Baka nga pareho pala. silang tikbalang. Oo. Kaya bawal. Oo. Pinarusahan Yung nila tipong ng hindi siya Diyos. pwede manligo kasi mababasa siya sa ulan. Pero grabe no, kaya pala siya basa sa poster. Kasi no? mamamatay siya sa... Toot! Hindi, spoiler! Sorry. Pwede na. Pwede na pala. Sorry na. Not Lisa and Jim. Lang, easy. Sorry na. Scanner, stand on the corner. Right, Face the right wall. on the blackboard. Mga listeners natin, isipin nila, ano ba itong mga pinagsasabi nito mga to? Sorry po. Sorry po, Masaya. listeners. Ganun. Wow. Uy, nasa 200. Magto-200 na sila, di ba? Oo, Yung listeners eh. namin, hi guys! Hi guys. And Ayan, hindi yun, na ako nagtatampo. Charot. anyway, yung naano ko dun sa, ako din medyo mababaw din yung ano ko kay Carlo Aquino. Parang yun nga parang inisip ko, kasi hindi ko, I still held out na baka hindi siya matodas, ganun. Pero, yun nga, finollow pa rin niya yung tipong pag-uulan, may masamang nangyayari. Pag pansinin mo, every time na umulan, talaga, yun, nung pinag-usapan namin ni DJ to yesterday, every time na umuulan, inisip namin, ano ba yung masamang mangyayari kay Nadine? May bad luck na At nangyayari. ano yung, bakit, kumbaga, may time na naghalik sila, umalis si Carlo Aquino, bakit masama yung significance nun? Ganun. Ay, oo. Bakit siya umalis eh? Bakit siya Oo, umalis? yun din. Oo, sabi ko, fuck. Pag ganun ako sa sinans. Sabi ko, umalis siya. Dapat magyakapan sila or Oo, something. pero na-explain agad sa next scene. Oo, kasi in-explain na-reveal naman nga, din di ba? Yun na, nga kasi... Yun nga, ano siya. Oh, actually, paiyak na ako dun sa part na yun, nung umalis siya. Tapos nung in-explain niya, parang ako si Nadine, yung di ba di siya makaiyak? Umiyak ako siya, parang, si God yun eh. God, hindi ko kaya. Hindi ko malalabanan ng Diyos. Oo, In a way, ganun. napaparallel niya yung dalawang tikbalang kasi parang by divine edict, hindi sila pwedeng magsama. Di ba? Pero yun nga, paano mo parang ipupush mo na pa rin ba? Parang how do you fight something na hindi mo malalabanan? How do you fight something unfightable? Naalala ko yung sabi sa Rain. Kasi ba usually pag ang element ng Rain sa movies, like in rom-com, let's say yung Four Weddings and a Funeral, diba? Doon sa Four Weddings and a Funeral, si Hugh Grant and Andy McDowell, nag-kiss sila, as in talagang French kiss na. sa Rain. Pero ito, hinalikan lang na, okay, it's bilang Umalis. So, Oo. diba, and sa mga other rom-com movies, pag umuulan talaga, eto na yung climax, ay matagal sila maghahalikan. Oo, may swell of May music. gano'n, tapos biglang, mamaya may bed scene na. So, Oo. ito, inano niya parang, ano tawag dito? Brinake niya. Brinake niya yun Ganun. Sinasubvert niya pa rin yung tropes. Kumbaga. si Peter pala ay Saint Peter kasi. Iba pala yung iniisip niya, teka, Vinyl scene okay na yun. Baka maging Vinyl mortal scene, pa. pwede na. Pero ang ganda lang nung Mangumpisal na. next scene nung nag-uusap na sila. Seminarista pala siya. Ganda actually. Pati yung the way it was shot kudos kay Sir Neil Daza. And Fair enough. And are we now going to acknowledge the presence of Sir Neil Daza He's right behind us. as the pare? Pero iba yung Hindi nakakredit. pala. Hindi Pero ka hindi. credit. Alam mo, Feeling feel ko ko siya siya yun. Nag-alias lang siya. Tanungin natin sa kanya pag We will find out. The truth will come out. The truth will set you free. Oh my gosh, baka bigla siyang tumatawon. Ay, kasi mukha siyang serious na person, no? Tapos biglang tumawa. tumawa siya. Ako yun. Lasing ako. Going back dun sa yung nangyari na yun nga, kada umuulan. Inisip ko kasi sa ending sinabi ni Angeli Bayani na ano yun, pinakamasakit ang tunay na pag-ibig. So what if parang rite of passage lang pala talaga ni Maya na kailangan umabot ka dun sa point na may magmahal sa'yo ng tunay at pag nawala na rin siya sa'yo, sa susunod, what if lang, parang yun yung unwritten clause na sa susunod baka masaya na ang ulan Pwede. para sa'yo. Ganun. Pwede. Also, you can interpret yung scene na yung masaya sila sa ulan na tipong Oh, yun. the ulan is a Actually, foreboding something bad, pero they're still happy. Parang despite the loneliness and the sadness that life can bring. Yung mga what ifs, di ba? Actually, ganda ng Galing point kasi, yan oo, Ay, kasi sorry. finally yung huling ulan,
ay finally masaya siya. Masaya Ah. siya. Hindi, walang sense ng shit, ano mangyayari. Oo. Walang ganun eh. Ang ganda ng point mo dun dyan kasi, yung huli na shot, di ba na nagda-dance na sila nung younger self niya. It's a reconciliation eh. Oo, ngayon na. Parang biglang Marrying na sinasabi niya. ano eh. Yun yung, ang ganda lang eh. Ang ganda nung ano na yun. Ayun. Umuulan, I know something bad will happen in the future, pero I will accept it. Yeah. Parang, because I love myself. Yun, Well, yun na art yun. of acquiescence. Philosophy. Yun. Kaya natuwa ako sa kanya. Yun. Pero naranasan na rin niya yung pinaka-tunay na disappointment. Parang Yeah. what more, can life Ano throw pa? at me? Oo. Ganun. Ano na next? Yes, thank you, next. Thank you, next! Ayan. So, any final thoughts on Ulan? Ako, I liked it. It's a very unique, interesting Yes. film. Yes. Watch it more than once. Personally, gusto ko pa siyang panoorin ulit. Gusto kong himayin siya ulit. Ako din, kasi yung effect nung film, nagka-effect na siya sa akin nung umuwi na ako ng bahay, parang napapaisip ako. Okay, kailangan, hindi siya yung, yung parang, yes, parang ini-spoon feed ka, pero at the same time, mapapaisip ka na, okay, mga ganun kang part eh. Although, hindi ko siya masabi na gusto ko siya, kasi I still love Sid and Aya, Not a Love Story, and Meet Me in Single yan. It's a Prefer mo yung different, dalawa, preferred ko yung dalawa. Pero it's Like- a different level eh. Sa body of work ni Irene, where would you rank this? Yung 4 films niya. 4 films niya. Hindi ko napanood yung Kamsawi eh. So, ito yung number 3 mo. Number 3 ko. Alright. Ses. Ako, number 1 ito. Second, si Sid. Oy, kaso, shit. Pwede, tayo sila ni Sid and I sa number 1. Then, Kamsawi, and then, kahit na iniyak ako si Meet Me in St. Gallen, hindi ko siya nagustuhan. Okay. Hindi ko siya nagustuhan. Alright. So, ayun. And then, I find this a riveting film kasi it talks about self-love in a way na it's not nakakasuka. Okay. And I would watch it again. Gusto ko din yung perspective niya, point of view na female. It's a very, I feel it's a very personal film for Irene Oo. Villamor. Parang it's about herself as an Yes. artist. Oo. Ganon. May basang ganon. May naalala pala ako kasi diba, there's mapapansin ko yung Chungking Depressed. Oo. Diba, dun sa ano. Tapos, Ang edi tagal nga- ko tinig doon sa likod. Depressed by an Express. Tapos ngayon, nagkakuntuhan kami ni DJ. Parang, he's expecting na parang Oh. magkakaroon ng pagpalit ng POV. Kasi- POV naman ni Carlo Aquino. Ang tagal bago niya dumating, di ba? Oo. Tapos akala ko bigla na pagdating niya, siya naman, kwento naman niya. Chungking Express. Uy, pero kung sa bagay, no? Kasi di ba sa Chungking, medyo may pagka-childlike si ano doon. Faye Wong. Si Faye Wong. Ha. Dito din parang it's telling kaya binabalik yung younger self niya kasi we are approached with a strong woman. So parang pinapakita na feeling ko, ayan, medyo malalim ulit. Yung sa kay Anjali Albayani na part. Ano yun parang inag-aalala siya kay Carlo Aquino. So sa utak niya, yung younger self niya, tapos yung bagyo, they're talking, they're discussing about Gusto ko malinawan doon. So, Angeli Bayan is a personification of the storm? Talaga? Yes, I think so. Ako din, yun din Yes. nakikita ko. Na the personification of the storm is also a parang jilted lover. A spirit of a jilted lover. Na sa sobrang fury niya, she became this violent storm. Oo. Kasi sabi niya siya daw si Aning. Ako si Aning. Yan. DJ, do you have any final thoughts on Ulan? Yung proseso ko pa. Mayaman naman talaga kasi yung pelikula. Yun. Ang daming disappointment ko lang talaga na tonally hindi siya unified for me. Aha. Or may hinaharap din kasi ako na gusto ko talaga ng surrealist, speculative fantasy film. Na Pero hindi unified yung ano. pero yun naman yung kwento ng mga pelikula ni Irene Villamor for me palaging frustration. It's never what I want. So, I still appreciate na maganda talaga. Pero hindi ko lang talaga tanggap for what I want. Pero ganun talaga. Sandali, That's life. may sasabihin ako. Sa Actually, bagay. nag-agree ako dun sa trailer part. Parang kasi dun sa Film Police, shinare ko yung trailer. And then someone, at saka yung pictures. Sa dami nag-comment. Masipag kasi ako mag-reply. Tapos may nagtanong sa akin dun kung anong synopsis. Ang sagot ko lang sa I'll get back to you. Tapos nung sinabi na, pinanood ko yung trailer, ang sagot ko sa kanya is there's this woman who's trying to mix love and folklore. Yun lang.
So parang I was also expecting more of the tikma lang. Parang more magical realism. I didn't expect na she's gonna list down all of her ex-boyfriends pala. Kaya nga diba I considered na To all the tikbalang boys I love. were her imaginary friends. Yes. Rather than para bang to delve in the folklore. Oo, pwede rin naman na ganun. Alright, yun. Ako, yun. I liked it. It's not for everyone, Yes. admittedly. And I agree with the tonal parang clash din. But I think it's ultimately still worth watching. Yes. Agreed. Saka, ito na yung, ano ba to? Magaling si Nadine Lustre. Makikita mo na agad sa Totoo yan. registration of face, the expression. Magaling niya umarte. Magaling siyang umarte. Never Not Love You, this film. Never Not Love You. Alam mo, kahit Talk Back and You're Dead, may something talaga. Yun. Kumbaga, Not to wag nyo na bayaran ng 50 the Dean fans. Pero hindi, totoo. Magaling talaga siya. Sa tatlong, like the big three, si Catherine Bernardo, si Liza, tsaka siya. Siya yung, in terms of acting, siya yung favorite ko. Kumbaga madidistinguish, mayroon na siyang distinction eh. Nung I was also thinking, kasi diba ayoko mag-compare, pero dito kasi with Alone Together, diba kasi Liza Soberano, mistisa siya. And then, forgive me, nakita ko na may lalim yung character ni Liza in Alone Together. Meanwhile, with Nadine Lustre, at first, hindi mo makikita yung lalim. Parang, ito yung the usual or the typical millennial generation or generation Z na babae. Yeah. Pero, makikita mo na there's deeper side ni Maya habang tumatagal or the movie progresses. Yun ang maganda doon. And na-justify naman ng acting ni Nadine Lustre yun. Plus, the supporting na role or performance din naman ni Carlo Aquino. Ayun. Naalala ko lang saglit, yung sabi mo na millennial. Yun nga, sinusubukan talaga nilang detach yung in terms of story kasi tennis yung nilalaro ng mga tao instead of, basketball, ganyan. Tapos nung Mobile Legends, bang. tapos nung nagmo-moment si Nadine sa best friend niya, tsaa and biscuits na parang Danish biscuits yata. Social, bagay sa production design. In falling in line pa rin doon sa aesthetic eh. Fairy tale, kaya fancy snacks. Iniisip ko nga din nun, ayoko namang pero kasi diba Liza is mestiza and then Nadine ay morena. Parang ayoko na Vilma Nora ba to? No. No. Rivalry. Tagagalit. No, pero by ganun. looks nga, sobrang bagay ni Nadine sa pelikula. Yes, true. Yes. And Local metal. going with that analogy, gusto ko mag-star sila together. Parang di ba nagko-crossover si Liza, si Nadine, maybe si Catherine Bernardo din. Rian Ramos. Si Rian Ramos. Lahat na yun. Hindi, silang tatlo, parang saucy problems pero parang trilogy pala ito. pwede maganda idea yun, parang collection of stories. Sa ending. Wala na naiisip. Yeah, kasi we need more female-led stories. Manila, mahal kita. Paris Jatang. Pero puro babae. I love you. Yan. Another thing, ito na, because it's directed by a woman, female lead movie ito. So, feminism, ito mararamdaman mo sa film. Very, gusto ko yung viewpoint niya. Pero I'd like to, of course, hear what our female listeners have to say. Yes. So, wait lang. Ayun nga, I was talking to John earlier na parang sabi ko, yun nga, with regards to the female gaze, kasi you guys are used to us saying na parang, ay, gusto ko si Guy kasi pogi. Meron pala dong isang scene na parang sabi niya, yung chopping ng onions, diba, na parang sabi niya, pagod na siya sa Prince Charming, tapos pagod na siya sa Gwapo, ganun. Tapos yun, parang gusto ko lang i-point out na actually, lahat ng female characters sa pelikula, they always go for the pogi ones.
Except for Alessandra De Rossi. Charot, joke lang. Hindi, pero alam mo yun, parang... Sabay yun. Ano to? Exception. Kita. Hindi. Ibig ko sabihin, Kasi parang, Empoy pala sa likod ng pinto. may ano din may parang, I mean, not to, my point is parang hindi ko dinedefame yung sa male part naman na parang you guys are always going for the maganda ones or the yung objectifyingly beautiful. Parang it's initially physical. Oo, kasi sa amin din meron with regards May physical component. pogi dapat. Pero I think, mas Pero ano mas- kami, mas aggressive Oo, ba yun kami? lang. Mas Ganun. aggressive lang. Kasi Sa with regards to ours, Ganun din naman sa ano eh. Parang wow. I-insert ko sa gay films, diba? Kailangan Oo. yung lover is pogi. Oo. Or gwapo and have talagang may Sa abs or lesbian lang whatever. ata yung bahala na si Batman. Kasi nangyayari with gays, parang it represents desire. Desire, yeah. And men and women have used it. Also, queer filmmakers, may queer gays yan. If you look at films like, for example, Call Me By, By your name, yes. Yan, kita-kita na. Yung shorts niya, ni Armie Hammer. Ganon. Pero hindi ba yung problema dyan, naalala ko kanina yun na-mention na parang gender swapped at least tong Yes, tungkulan. Pero yun nga yung issue nila dyan, di ba, na it doesn't work that way na just because you gender swap, wala na yung problema, ganyan. Kasi Yeah, true. it doesn't work na iba yung circumstances eh. Parang, well, for example, si Maya ay nililigawan. Hindi siya Yung nangliligaw. Dun sa female gaze part, di ba, I think, part yata yun ng si Laura Mulvey, I think, yung nag-coin ng term ng male gaze. I think, she dealt with the idea of female gaze din na ang problem dun ay conditioned din siya ng male gaze. Your female gaze is conditioned on your idea of the male gaze. Lumaki ka with male gaze all around you, na na-imbibe mo na rin yun. Tama. So, the female gaze is not actually female gaze. Parang, it's internalized male gaze by females. Oo. Parang gano'n. Wow. Parang feeling ko masyadong broad ng concept. in fairness. Kasi you can actually date it back to biblical Hindi times sa na broad, naman, di ba? Parang, nag-perpetuate siya nung structural problem nga. Kasi, how can you defer the female gaze kasi nga it's like the reverse. hindi siya reverse lang eh. Yung Parang, switching ano ba of yan? roles. Parang, kumbaga, kasi ngayon nga, parang structurally, parang since the beginning of time. Parang, halimbawa, dahil male gaze places value on beauty, for example. Beauty. Kaya yung, kahit mga babae, even if yung female gaze ay male gaze din talaga kasi They they appreciate beauty Oo, din. parang they value beauty among themselves din. Pero, So it's what not should, really what should females value? Yeah, so ibig If not sabihin, for, we were not born to appreciate beauty din. Kasi biologically, there's Everyone evidence that people are, Attuned attracted to to- certain kinds of kumbaga, visual Yun ang hindi ko na stimuli. alam. And, well, yung argument lang is it's hard to know din talaga kasi nga, we're conditioned structurally, socially, since birth na, Feeling since ko, childhood. ganun. dito nag-a-apply yung discovery ni Manola Dargis, yung nabasa kong article nga. Kasi all her life, she enjoyed movies wherein yung male gaze went overboard. Like yung may isang movie, I forgot, it's kay John Ford, na yung, pansin niyo yung mga 1930s, laging ang kiss is Ginagrab. pag-grab. Tapos parang, wala ka ng choice. Ganun. Like in Gone with the Wind eh. Gone with the Wind din. Actually, napanood ko yun. Nagulat ako doon. Mm. Doon umanda rin parang, hoy, sandali. Parang mali yun na kasi, may papakasalan ka na. Parang ganun. So, yun. So, parang doon siguro nag-a-apply versus, in fairness, sa mga independent, upcoming, yung mga recent films natin ngayon, wala yung ganun na parang may rape culture pa din actually. Pero they're trying to break that in a way na parang kunwari kay Elise. Oo, natititigan niya si Elise, pero never niyang pinursu up until nagkaroon siya ng chance na sige, pursue ko na kasi may chance niya. Ganun. Same with kay Nadine here. Parang she gave herself time, may lumapit na person, she didn't immediately grab the chance na gawin yun. Although, yun nga, parang, she has the every opportunity to do so. Kasi mukha namang mabait si
Peter. Si Peter. Oo, parang, bakit hindi pwedeng lapitan because babae siya? Hindi pwede. Parang, kung gusto mo, di gawin mo, ganun. Pero, she didn't do it, so, yun. Gets ko yung, yun nga. Kasi parang, oo nga, parang nakakainis. Kasi parang, so everything that women does is dictated by a man. Just because the male gaze originated by male filmmakers. Ganun. Hindi lang male filmmakers parang male artists from male the art. beginning of time. Advertising art, and so oo. arts. Statues of So, men and sabihin- women, it's Correct. dictated by men. Tsaka, ewan ko, hindi ko kasi ma-apply yung concept per se ni Black Swan and ni Kaya mo yan. Aronofsky. Hindi, yung kay yung kay... Satoshi Kon? Ni Satoshi Kon. I mean, kasi- Perfect Blue. Oh yeah, kasi yung examples with Perfect Blue and Millennium Actress. they're how women are being interpreted sa cinema or sa entertainment. Versus in romantic comedies, nag-mature naman ang romantic comedies, Pinoy romantic comedies per se. Kasi nga, we have this, si Elise, and then now we have Ulan, wherein si girl, she's trying to be cheesy but not. Kay Irene, she's trying to be cheesy, pero na hindi. Parang she's trying to show the reality ng romance, na ito yung romance. This is how I'm gonna say it like a woman. And, wow! In fairness, siningit niya yung mga sexy novels. Oh, kung pansinin mo yung background, parang Precious Hearts yung background nung Kasi yung publishing doon, place. before, halos lahat ng mga novelists are men. Tapos kami mga babae, lagi kami nilalagay sa romance novels. Ayan, and they are being placed in tropes na, parang sunod-sunuran yung sex na kaya babae. mo, ganun. Oo. So, yun. May libog na kasama. Oo. Parang Plus, even then, stories made, romantic stories have always been, have usually been, historically, in the domain of men. Tas- Pero, yun nga, it evolves din Whereas, time. si Elise, he's actually trying to give a service. Hindi disservice ng female arc. Kasi usually yung mga female arcs is that we're bad people or we're very weak, ganyan. Dito, strong siya at the same time. May gusto sa kanya lalaki. Yun yung extra dun. Pero alam mo yun, parang he's still trying to And it's place it on his perspective. it's filmed in his point of view, kaya wala kang choice na parang you can't to show it from another perspective, iniiba mo na yung structure ng Same with, like, for example, si Catherine Bigelow. Tama ba? Catherine Yung movie niya na nanalo siya ng Oscars. The Hurt Locker. Hurt Hurt Locker. Locker. She showed the emotional side ng mga Hurt Lockers. So, walang nag-question. Mga Hurt Lockers. Hurt Pero Lockers, ano sorry. Yung mga- kung titignan mo with the Hurt Disposable. Locker, directed siya ng babae, pero mga lalaki sila. Yung, Yes, pero she showed may pinakita siyang emotional side ng mga yun. In some ways. Ibang it's Iba yung atake it's a niya. subversion of this yung macho Mas pinapakita yung militaristic feminine side ng lalaki. Oo. Yun. Why didn't you question that? Diba? Ganun. Simple lang. Parang style niya na ini-empower niya pa rin yung women by showing that she's a really pretty girl at the same time she's a strong girl at the same time tanga siya. Tapos dito naman kay Catherine Bigelow, macho sila, mga sundalo yun eh. Pero makikita mo na nakakonsensya sila. Diba? Versus, let's say, with the other war films, di mo makikita yung nakakonsensya sila eh. Unless Steven Spielberg ka na nagko-consult sa nanay. Ganon. May female consultation, ganyan. Ganun. Some of the best art naman is made by people who write stories that are not their own. Yeah. Kasi you always have to look outside the box if you create a story na So, multi-dimensional. I guess yun nga, more let's make more diverse stories. Yes. Ganun, in the future. Yes. Yan, go women filmmakers. Yan. Yes. Saka dito sa Philippines, maganda ang treatment fair. with the Female. Filipino filmmakers mga Filipino. Mainstream, independent, there are some. They're not a lot, pero meron pa rin. Sana mas marami pa. Included na dyan si Irene Villamor, Si Antonetta Ange Daune, Macalandia, sila, ano ba to? Dwayne Baltazar. Dwayne ganyan. Baltazar. Yan, sa babae, sa mga iba. Yan, Ray Red, yung director ng Pandesal Lawal. And the mainstream Stress like spirit.
Loris Julien, di ba? Dati pa. Dati pa. Dati pa we're more, kumbaga in terms of representation, mas marami pa tayong Yes. Female kaysa sa filmmakers. Hollywood Hollywood walang-wala sa atin. Pero yun, anyway, sige, Okay. ulan. Tapos na. Wow! Wow! Tapos ang ulan. Yan, let's go to our Refill ng mga dam. let's go to our next segment. What have you read or watched recently? I guess I'll start kasi medyo maiksi lang yung akin. Actually, I haven't watched anything recently other than Ulan. I have read pero hindi ko pa natatapos, yung original screenplay ng Alone Together. Okay. Maraming scenes na wala dun sa film. Maraming scenes doon. Parang, before yung scene ni Liza sa Sunken Guy, yung tang-ina, yung gumanon siya. Merong scene yun siya may extended scene with her parents, may kwento pa si may kwento pa si Enrique Hill, yung character niya. Dun sa story. Oo, and mas clear yung timeline. Oo. Yeah. 3 years lang sila yung si Liz Gwen, 3 years lang sila, si Raf tsaka si Tin. And then 5 years si Tin with Luis Alandi's character. So there's an 8-year gap, which kinda, well, kunyari 2019 na kasi, 2010 yung relationship start, 2019. Kinda medyo may kakasya mo na yung pagiging pagdodoktor to the Barrios ni Enrique Hill. Medyo, pero may konting butal pang kulang. Pero sige, tanggap ko na yan. Suspension of disbelief na lang yan. And the ending, which is one of the few things that I did not like about Alone Together. Nandun pa rin siya sa screenplay. Yung may voiceover. Pero the kid is older and there's a wider gap in between yung huli sila nagkita and yung nakita ulit sila. Tsaka hindi ba nakakotse sila sa Soberano sa huli? Oo. Naka-FX siya nung Daan sa screenplay. Uy, para mas maganda yun kasi realistic. Kaya Nakabili ka ng kotse with your museum money. Truth. And there are some parang notes in the screenplay that address some of the criticisms that were leveled against the film, like yun nga, something about museums being yung parang slight ina-address niya yung fact na museums have been used historically to deny art, or parang deny art from some classes kasi may bayad ka dun, di ba? Yung institutional bias. Dahil may institution, control ng governments, nire-restrict mo yung access to art to only the elite, the wealthy. Medyo in-address yun ng content sa screenplay. Pero yun, kaya hindi ko pa natatapos. Pero it's a very interesting read. 195 pesos lang. Ganun no? Uy, Pin-remote sa National Bookstore. Tapos may pictures ni Liza. So, yun yung, kunyari, nabobore ako, tinitingnan ko yung pictures. Ayan. Museums, thought ko lang dun. Yung museums nga raw kasi yung ultimate, argument from authority. Yes, Pag na-curate ka, na-accept ka sa museum, you're art. You're art. good art. But if you're not accepted, does that mean you're not art? Parang not necessarily, di ba? Or at least sa pag-curate siguro ng canon or the best of them. The best art. Yeah, Parang exactly. Museums are the authority on criticism. Ganun. Sino ang gusto next, guys? DJ, have you watched anything recently? Yes. Or read? Sa Bagay Life. Sige, Sa Bagay Life. Sige. Hi, Joel. Hi, Joel. Pansin ko napapanood ko yung mga series ng D5 Studios pag may deadline ako, tapos kailangan ko mag-procrastinate. May series nga pa ng ganito sa natin. So, sa ganung paraan ko napanood yung The Complex, Prime Cruise, tapos Before Forever Sucks, tapos Sa Bagay Life nga. Sa Bagay Life. And as I've told you guys, mas nagustuhan ko ngayon Sa Bagay Life than Forever Sucks. Hindi naman Forever Sucks, pero mas mas Forever consistent Sucks is yung okay. it was okay. Okay lang. Okay lang talaga. Nothing more. O yan, Joel, ha? Bayad namin, ha? Dami ha. Charot lang. Pero ang dami kasing awkward thing sa Forever Sucks na nabawas-bawasan sa Bagay Life. Actually, sabi nga ni Joel, practice training ground niya Sa Bagay Life and si Forever Sucks.
So, ako din sa Bagay Life lang din yung huli ko napanood. Kasi ganun din. Ay, hindi naman ganun na ganun. Pero parang habang nag-yosi ako, sabi ko, panoorin ko nga ulit yun. Kasi napanood ko siya dati sa office. Habang kunwari may kausap akong boss, ganyan. Tapos sa side, sa Bagay Life naman. So, yun. So, maganda siya kasi relatable siya in a way na para siyang Friends na hindi. Tsaka kasi marami siyang tropes in terms of like 90s na films, reality bites. Oh my gosh. Oo nga. Ayun, reality Reality bites. bites. Tapos may singles din actually. Hindi ko naman ng singles, pero reality bites pa na. Tapos meron din siyang, napag-usapan natin last time, di ba? Favorite ko yung Love on Netflix. Tapos gusto rin ni Joel yung Love on Netflix. Meron siya actually isang Ayun, Joel, similar. Ito na. Meron siyang isang similar scene doon sa Netflix na show. And maganda nga naman kasi talaga yung concept niya in a way na simple lang. Tapos straightforward na. Tas dun din, sabi niya, si Jackie is this girl na strong, perfect, pero hindi talaga siya perfect. Yun. Jim? Ako yung last film na napanood ko, kasi pumunta ako ng Davao. Wow. So, Sa bus ba to? Sa bus? hindi naman. Nagkano lang kami nung best friend ko. Nanood kami sa bahay nila, Suspiria. Which one? Yung 77 o yung Guadagnino? With Anino. Okay. Kakaibang experience. Na-shock ako. Hindi kasi ako ganda sanay sa nung- ganong film. Ang ganda nung climax. Yun lang masasabi ko. Yung when shit hits the fan. Ganun. Ganda niya. For me. Hindi ko napanood yun sa sinihan. Hindi. Okay. Have you seen yung kay Argento? Hindi pa din. Kasi it's more, medyo mas abstract siya kumpara kay Guadagnino eh. Mas may plotline si Guadagnino. Ang ano kasi with Guadagnino, napaka-art house or artsy. May pagka. Oo, yung pagkakagawa. Tapos natatawa ko yung mga parts doon na shots na parang zoom in. So, 70s. Ay, ang ganda nun. 70s na 70s. Ito yung first, nawala siya nung pahuli na, pero yung parang adjit yung camera. Oo. Yung parang naghahanap siya ng tao. Parang push, ganun. Very 70s talaga yun. 70s, may jalo. Natatawa kami nung best friend ko. Ganon. Saka syempre talagang magaling si ano dito, Tilda Swinton. Of Kasi course. triple role siya eh. Ganon. Ano nga yata eh? 1, 2, triple, no? Triple role. Triple roll ba? Quadruple roll? Quadruple na tayo. Siya si Mother Marcos. Yeah, siya yun. Saka Siya si si- Madam Long. Siya rin si Ebel, Basta yung lalaki. yung lalaki. Tatlo Ayun. lang. Tatlo. Ay, triple roll na. Ayan. Ayun. So, saka yun yung feeling ko na parang movie ni Dakota Johnson na bumagay sa kanya eh. Kasi parang yung How to Be Single, parang Tapos yung 50 Shades Trilogy. well, hindi ko pinanood yun. So, No. Yun. Sorry, middle-aged women who listen to our podcast. I Pero don't like it. hindi kami fans ng 50 Shades. Ayun. So guys, this, I guess, ends our episode. Ay, wait lang. Ay, wait. Sige, go. Kasi diba, nung may scene pa, going back dun sa sorry. Di ba may eksena doon natatawa kami ni DJ? Kasi yung sa may jeep, Aha. di ba yung punuan, pero may isang interval para makuhanan si si Nadine. Ito yung ano eh. Sa ulan ba to? Sa Oo, ulan? sa ulan. Ito yung commute montage siya. Binibina ko, ilan sakay siya bago makauwi. Kasi una jeep, tapos tricycle, tapos nag-bus siya before. Oo. Nakompleto. Layo ng bahay niya. Charot lang. Taga Malaban yata siya, Jim eh. Grabe yun. Kasi di ba binabaha daw, tapos parang na-mention yung Malabon. Feeling ko Manila lang eh. Kasi nasaan siya yung post office eh. Dapat na post office. Ay, di pero work. Pero tatlong sakay. Oo. Sorry. Post office, ikaw lamang hanggang ngayon. Tsare! Ayun. Regine, Richard. Ayun guys, meron ba? Okay na. So, this ends our episode for today. Yes. Medyo busy ngayong March. Marami kaming masasamang balak. Huwag ka Secret na lang kung ano yun. Hi na lang sa sponsors natin. Yes. Ayan. Spam. I'd like to thank Spam. Spam. Bounty Fresh for the eggs. Del Monte for the ketchup. Monte Fresh. Hi Omega Tristan. X. Hi our listeners. Sorry, medyo sabog kami ngayon. Yes. Organic and fresh, delivered to your doorstep. Wow, ASMR. yung ano lang, yung isang, I guess, promote ko. We have a parang special set of episodes. Yes. Yan.
we're gonna interview some people who work in the film industry na hindi directors or actors. The unsung heroes of our films. And we have very, very esteemed and also interesting guests on the way. So, please watch out for that. And Women's Month na special. also Yeah. Women's Month eh. Women. Wala tingin. Tinuturo ko yung TV Plus. Women. Camera. Hi, FBI. Camera. Women. It's their month. Come on. Yeah, it's our month, you know. Yeah. So, we will see you guys